Magandang hapon po sa lahat ng utang sa whole wide universe. Ito po ang inyong albularyo, ang inyong albularyo tasyo na nag-aanyaya sa inyo na sana po magustuhan nyo ang gagawing video ng inyong albularyo. Kaya, pero hindi po tungkol sa kulibra, sa kulani, at sa kulugo ang bibigyan ng pansin ng inyong albularyo. Kaya tara, samahan nyo po ang inyong albularyo sa kanyang magiging journey mula sa kilometer 0 ng ating pinakamamahaling bayan. Tara po! Ang inyong albularyo ay magtatanong, mag-uusisa, at manguurirat. Tara po, tara! What's up mga kalbularyo? Magandang araw po muli sa lahat. Nandito naman po ang inyong albularyo para handugan niya kayo muli ng kanyang panibagong video. And for today's video nga po, continuation pa rin ito ng kanyang pinatawag na Tarpaulin Politics series. Tungkol pa rin po ito sa eleksyon sa Pilipinas na ang sistema ng politika ay kinapapalooban pa rin ng patuloy pa rin pamamayani o pamamayagpag niyang tila kanser sa lipunang Pilipino na political dynasty at patronage politics, kung saan ang mga iilang prominenteng apelyido ng pamilya ng mga political clan sa mga rehiyon at mga lalawigan ang pakaasahan mo lang siya na lang kalimitang palaging siyang naniniya sa panahon ng eleksyon gamit ng mga political warlords yang walang kamatayang tinatawag nilang guns and gold. Na kapag sinabing guns ay tungkol po yun sa mga armas o mga baril ng mga political warlord na siyang pwedeng gamitin sa mga kalaban nila sa politika, ipanakot sa mga botante kapag papalapit na ang halalan yung sa mga lugar na kalimitang isinasa ilalim sa Comelec control dahil kalimitang may nangyayaring karahasan o kaguluhan sa panahon ng eleksyon. At yung mga guns naman, iyon po yung mga tauhan ng mga political warlord tulad nangyari sa isang politician sa Visayas region na humingi ng political asylum sa Timor-Leste kamakailan lang. At kung tungkol naman po sa gold, ayun, yung pera na pinakapundong ginagamit ng mga politiko sa Pilipinas upang gamitin, pambili ng napakasagradong boto ng mga mahihirap o masang Pilipino. Nandiyan dinadaan ang mga botanteng Pilipino sa pagbibigay ng kung ano ng mga pwedeng ipangsuhol sa kanila sa mga botante, tulad ng iilang kilong bigas, iilang latang mga sardinas at mga noodles, at kung ano pang mga bagay na pwedeng pangsuhol ng mga politiko sa mga botante. At ito nga po ang nangyayari sa kasalukuyan ay yung pinapamudmod ni Tambalustay Butod Romualdez na pinapadaan niya sa mga programa tulad ng Tupad, AX, AKAP, MAIP at kung ano pang mga eskema ng ayuda sa mga botante para makuha lang nila ang boto ng mga Pilipino sa paparating na halalan. At sa panahon ng kampanya ay asahan mo na nabubusogin ng mga politiko sa kung anong mga pangako ang mga botante na alam naman ng mga Pilipino na hindi talaga kayang matupad, tulad ng 10K na pinangako dati ni Senator Cayetano sa mga botante. At sa panahon pa rin ng kampanya ay asahan mo na kung ano mga gimmick ang naisipang gawin ng mga kumakandidato, tulad na lang ng kandidato pagkasenador na napagkamalan ng mga netizen na kumain siya ng dahon ng saging. Gayong dahon naman pala talaga yun ng mustasa. Nandiyan daanin ang mga botante, tanting Pilipino sa kung ano mga gimmick sa pamamagitan ng pasayaw-sayaw, pakanta-kanta ng mga kandidato. Tulad nung nangyari sa Batangas at Cebu. Asahan mo na din sa panahon ng eleksyon sa Pinas ay kanya-kanyang gamit ng mga dirty tricks ang magkakalaban sa politika sa pamamagitan ng walang katapusang mga paninira sa pagkatao ng magkakalaban sa politika. At ito po, at magtatanong na namang muli ang inyong albularyo, demokrasya pa nga ba kayang matatawag ang umiiral na sistema ng politika sa ating bansa? Kasi naman po, kaya na itanong yun ang inyong albularyo ay dahil sa totoo lang naman ay mukhang hindi naman talaga nasusunod ng maayos ang malinis na konsensya ng mas nakararaming mga botanteng Pilipino sa panahon ng halalan dahil po sa patuloy pa rin pamamayani niyang tinatawag nga nilang guns and gold sa panahon ng eleksyon sa ating bansa.
sa pagpili nila ng mga kandidato na gusto nilang iboto, dahil patuloy at patuloy pa rin nga po ang talamak na talamak pa ring malawak ang pagbili ng napakasagradong boto ng mga mahihirap umasang Pilipino. Yun pong sinasabi ng dating Pangulo, natanggapin yung sinasabi na natanggapin yung pera na pinapamudmud ng mga politiko sa panahon ng halalan at iboto kung sino man ang gusto nilang iboto, ay mukhang hindi naman po talagang ganon ang mga nangyayari, dahil kumbaga nga po tumanggap ka na ng pera bilang kapalit ng sagradong boto mo. Kumbaga parang nakipagkasundo ka na sa mga kampo ng kadiliman, mga kaanak ni Satanas o mga demonyong politiko sa bansang ito. Kaya obligado na ang mga botante na tuparin ang kasunduan na yon, kapalit ang kumbaga nga makatatlong piraso ng pilak bilang kabayaran sa napakasagradong boto ng mga mahihirap umasang Pilipino. Buto pa nga po dyan ay yung pag-iendorso ng mga sekta ng relihiyon sa mga politiko para yun ang iboto ng kanilang mga miyembro. Kaya paano po matatawag na isang dalisay na demokrasya ang umiiral sa Pilipinas kung hindi naman talaga nasusunod ng maayos kung ano man ang niaatas sa budhi ng mga botante, at kung nangyayari nga po ang mga nabanggit na dahilan ng inyong albularyo. Po, paikot-ikot na naman ang inyong albularyo sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Kinuna niya yung video niyan, alam niya na malapit na nga ang eleksyon. Ayan, inaayos niya pa yung mga tarpaulin na hindi nakaayos ang sabit. Makita yung mukha ng kandidato. Ayan, kung sino-sino po mga politikong naandyan, mga kandidatong konsehal ng isang syudad o senador o mga kongresista na andyan. Kaya talagang asahan po natin sa panahon ng eleksyon sa Pilipinas na talagang makikita mo mga nakatamba kung saan sa mga ang posters ng mga politiko. Kaya ayan po, ikot ang inyong albularyo sa mga lugar kung saan nandun yung mga nakatambak na nakabiting mga tarpaulin para ipakita niya sa inyo kung ano talagang nangyayari sa sistema sa panahon ng eleksyon dito sa ating bansa. Ayan po, ikot siya ng ikot para puntahan niya yung mga nakatambak na mga nakapaskil na tarpaulin. Kaya nga po ito tinawag ng inyong albularyo na tarpaulin politics dahil nga po sa ganyang sistema. Ang inyong albularyo po ay may alam na bansa na parang ganito rin sa atin. Sa Pakistan parang ganito rin. Kaya po kung may alam pa kayong mga ibang bansa na ganito ang sistema ng pagsasabit o sistema ng eleksyon sa bansa nila, paki-comment na lang po, pakisabi na lang sa inyong albularyo kung sa mga bansa pa yun. Ang alam pa lang po ng inyong albularyo ay sa Pakistan ay parang ganito rin sa Pilipinas. Kaya pakisuyo na lang po, paki-comment nyo kung sa mga bansa pa nangyayari ang ganyan. O yan, dito sa Maynila merong mga yung parang giyero ng sa mga pader, sinusulat yung mga pangalan ng kandidato para yun, paano sila sa mga lugar kung saan nakikita ng mga tao yung mga pangalan ng mga politiko. O ayan, sino po yung mga kandidatong yan, kandidatong nasyonal, kandidatong lokal. O ayan po, kita nyo naman ang mga tarpaulin na talagang nakabalandra sa mga dinadaanan ng mga maraming tao. Kaya para makita yun ng mga botante, gustong sabihin na kumbaga tumatakbo sila sa eleksyon. Kaya nasabi ko doon sa sinundan na video na ito tungkol sa tarpaulin na isa yung tarpaulin sa pinagkakagastusan ng gusto ng mga politiko sa bansa natin. Isa yan sa mga malaki ang budget nila. Kaya talagang asahan mo na malaki talaga ang nagagastos sa panahon ng kampanya. Tapos ang dami-daming kandidato, tapos kunti lang yung kumbaga mahahalal. Katulad sa Senado, mahigit yatang 6 na po yata, tama po ba ako, yung kandidatong pagkasenador, pero ang mapaano lang naman, 12 lang. Kaya talagang napakahigpit ng gitgitan sa labanan, kumbaga. Kaya yan, malaking gastos. Pag natalo, di siyempre mas may loob dahil sa laki nga ng nagastos nila sa eleksyon. Kaya ayan, kita niyo yan, si Pinuno Leon Guerrero,
siya daw yung supremo ng Senado. Hindi po ba kayo natatawa sa sinabi supremo siya ng Senado? Ayan po. Ayan, malapit na naman po matapos ang video ng inyong albularyo. Kaya ito na naman po at sana magustuhan niyo ulit itong ginawang video ng inyong albularyo at sa mga susunod pa po niyang gagawing video tungkol pa rin sa eleksyon dito sa ating pinakamamahalay ng bayan. Ayan po. Sana po magustuhan niyo pa yung mga susunod niyang gagawin. Ayan. Kita niyo yan, kakampi daw niya ang mga inaapi. Yun ang plataforma di gobyerno niya. May kinalaman kaya yun sa economics. O sige po. Ayan na naman. Ayan na naman. At yun, kunti na lang. Matatapos na naman ang video ng inyong albularyo. Kaya sana po magustuhan niyo uli ang aking video. At paki-like, paki-comment po kayo, paki-subscribe sa ATTV, Albularyong Tasyo TV. At paano naman, kahit paano naman po ay magkaroon ng kunting ganasya ang inyong albularyo para ganahan pa na gumawa ng mga ganitong video. Kaya ito po uli, magpapasalamat po ng maraming uli ang inyong albularyo sa mga nakapanood ng kanyang video na ito at saka yung mga naging voice over niya. Ngayon po hindi pa ako nakakapag-live sa pag-ano ko ng video dahil preparably ko muna ang pag-voice over kasi po sinusulat muna ng inyong albularyo kung anong kanya sasabihin kasi baka magkamali siya maraming magalit. Yun pong iniwasan ng inyong albularyo. Ito po, maraming salamat po uli sa inyo. Thank you po. Salamat po. Hanggang sa muli po. Salamat po. Marami.